Angeline's father, a congressman, decided that she needed a bodyguard. Bilang anak ng isang politiko, delikado raw ang kanyang buhay. Pumayag siya sa kondisyong siya ang mamimili. Si Reed Benaventura ang napili niya dahil bukod sa matapang ay gwapo ito. Ayaw niya na mukhang sangga ng bodyguard. Aminado siya na isa pa sa mga rason kung bakit napili niya ito ay dahil may crush siya rito. Ang pagtingin iyon ay lumalaki at lumalalim araw-araw dahil lagi niya nakakasama ito. Lagi niyang inuudyokan itong magsalita naman ng mahaba-haba. Hindi kasi palakibo ito. One day he relented. Pero ang masaklap ang kinuwento nito ay ang tungkol sa babaeng nililigawan nito. Mahal na mahal daw nitong babaeng yun. Di pa man pala siya nagsisimulang magpapansin dito, basta na siya. Magkaroon pa kaya ng pagkakataon para kay Angeline? Halina't samahan niyo akong simulan ng ating kwento. Angeline, sitting in front of her gold-colored dresser, stared at her reflection in the mirror. What she saw was horrible. She had just woken up. Hindi kumpleto ang tulog niya. Hinila lamang niya ang katawan sa harap ng tukador. Inaantok pa siya kahit lagpas alas 10 na ng umaga. Her long hair was disheveled. The area surrounding her eyes were a little dark. She had attended 2 parties that both lasted until the wee hours of the morning. One was held 3 nights ago and the other one happened 2 nights ago. Dahil puyat na magkasunod na gabi, nahirapan na rin siya makatulog na nagdaang gabi. Tila umaalingaw pa kasi sa kanyang pandinig ang mahaharot na musikang pinatugtog sa mga kasiyahang dinaluhan niya. Pati na ang sigawan ng mga taong dumalo sa mga iyon. Kaya ngayon mukha siyang puyat na tiyonggo. May muta pa nga yata siya sa magkabilang sulok ng kanyang mga mata. Despite that, she was still strikingly pretty. Kahit buong taon siguro siya magpuyat, isang taong hindi niya hugasan ang kanyang buhok at pupuno pa ng mga muta ang kanyang mga mata, kaakit-akit pa rin ang magiging itsura niya. She smiled. She was oozing with self-confidence. Her cell phone rang again. She saw her eldest brother Oliver's name on the screen. Sumimangot siya. Kanina ang kanyang amang tumatawag at gumising sa kanya. Bakit hindi ka pa bumababa? She saw her eldest brother Oliver's name on the screen. Sumimangot siya. Kanina ay ang kanyang amang tumawag at gumising sa kanya. Bakit hindi ka pa bumababa? Narinig niyang tanong ng kuya niya, hindi pa man niya naayos na nililipat ang cellphone sa kanyang tenga. Bababa na, aniya. Bilisan mo, 1 oras na yata naghihintay dito ang aplikante. Nandito kami sa Rainbow Garden. Pinagmasal uli niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Haharap pa siya sa bisita sa ibaba ng gano'n ang itsura niya? O maliligo pa muna siya? Oo, bababa na ako. Pero tinatamad siya. Humikab siya. Matindi pa talaga ang antok niya. Kaya nga hindi siya sumulip sa kama. Siguradong kapag napatitig siya roon, matutukso siyang humilata roon. Malakas ang kutob niyang matutukso nga siyang gawin iyon. Ang aplikanteng sinasabi ng kuya niya ay aplikante para maging bodyguard niya. Ang kanyang ama may gusto magkaroon siya ng bodyguard. Lahat sila sa pamilya may mga bodyguard. Her father, a congressman, had 4 bodyguards. Her brother Oliver, a 33-year-old lawyer planning to be a politician, had 2. Their youngest, Jaime, 23 years old and still in college taking up architecture, had 4 bodyguards. 2 lamang ang gustong ibigay ng kanyang ama rito, pero ito mismo ang humihiling na gawin na ang raw 4, na nagtulak sa kanila upang magtanong kung may kinatatakutan ito o gusto na maraming nagbabantay rito. Pero wala naman daw. It would be cool, she remembered Jaime saying while laughing. Astig! Jaime was not the type who could pass as a role model for the youth. Ayaw niyang tawagin gano'n ang kanyang kapatid, pero gano'n nga ito. Lately though, they had seen some changes in him. Madalas na nitong maglagay sa bahay. Nababarkada pa rin to pero hindi na kagaya ng dati, na halos umiikot na sa barkada nito ang mundo nito. Sa 24 oras ng bawat buhay nito, 15 oras yata nagugugol nito sa mga kaibigan nito. Kaya nga lang ay nagtataka pa rin sila na kailangan nito ng 4 na bodyguards. Ang alam kasi nilang nangangailangan lamang ng maraming bodyguards ay yung isang taong maraming kaaway, yung mga nagbabanta sa buhay nito, gaya ng kanyang ama. Wala yatang araw na hindi ito nakatatanggap ng pagbabanta sa buhay nito. Pero hindi dahil walang hiyong politiko ang kanyang ama. Her father, she believed, was an honest politician. Mayaman na talaga ito bago pa man ito nakumbinsing pumasok sa politika. Ang kuya niya alam niyang wala ring kaaway. 2 bodyguards ito dahil hindi naman may nagbabanta sa buhay nito, kundi dahil gusto lang daw talaga nitong maging maingat. Naintindihan niya na sa propesyon nito ay maaari itong magkaroon ng kaaway. Siya ang may ayaw talaga ng bodyguard. Payag sana sa setup na iyon ng kanyang ama, lalo na't hindi naman siya gala. Lumabas man siya at lagi maraming kasama kung hindi ang mga kaibigan niya ay ang pamilya niya.
But then something happened. A daughter of her father's friend, who was almost her age, was kidnapped. A ransom of 20 million pesos was paid. Walang nagawa ang mga otoridad. The criminals had their way even though it was a high-profile case. Doon na natakot ang kanyang ama. Wala raw problema kung magbabayad lamang ito ng ransom, pero paano kung mapatay raw siya? May mga kaso na kahit nakapagbayad ng ransom ang pamilya ng biktima, ay pinapatay pa rin to. So the option of her going out of their house without a bodyguard became out of the question. Pero nagbigay siya ng kondisyon bago siya pumayag na magkaroon ng bodyguard. Una, dapat isa lang. Pangalawa, siya ang pipili. Kaya obligado siyang kausapin at kilatisin ng lahat na magiging aplikante para maging bantay niya. Kung wala ang kondisyon niyang iyon, tiyak na ang kanyang ama at Kuya Oliver na ang kakapanayam sa mga aplikante. Kaya walang dapat sisihin kundi siya. Kung bakit kahit tinaantok pa siya at gusto pa niyang matulog, pilit siyang pinabababa ng kanyang ama upang ipakausap sa isang bruskong lalaking hindi naman niya kilala. Lumabas siya ng kwarto nang hindi naliligo o naghihilamos man lamang. Tinanggal lamang niya ang mga mutas sa mata at sinaklay na isang hagod lamang ang kanyang buhok. Bakit pa? Babalik na naman siya sa pagtulog pagkatapos. Magkakamuta lang uli siya. Maliligo lang siya kapag tumigil na siya sa paghikab. Napahikab na naman tuloy siya. Kung hindi lamang niya parehong matalik na kaibigan na nag-imbita sa kanya sa mga parties na iyon, hindi siguro siya dadalo sa mga iyon. Wala naman siyang hilig magdadala sa children's parties dahil maaga nagsisimula at maaga rin ang mga ganoon, lalo na kung puyutan. She preferred na natatapos dahil hindi pwedeng magpuyat ang mga bata. Pakialam ba niya kung hindi pa siya nakakapaghilamas man lamang? Natitiyak niyang hindi naman cute ang aplikanteng kakapanayam niya kung pagbabasihan ng mga naunang aplikante. Kung hindi kasi polis o dating polis, ay sundalo mga nagpipresentang maging bodyguard niya. Wala bang cute na polis at sundalo? 4 pa lang nakakausap niyang aplikante and all failed in the looks department. Yung una, aktibong polis na handang magbitiw sa trabaho kapag natanggap. 42 taong gulang ito. May mga medalya ng katapangan ito kaya lang ay malaki na ang tiyan. Para nakalulon ito ng isang dambuhalang pakwan. Yun ang inaayawan niya, pati na ng kanyang ama at ng kuya nito. Kung napapabayaan itong tiyan nito, malamang na pati siya'y mapabayaan ito. Ang pangalawang aplikante naman ay isang dating sundalo. 39 years old ito. He was battle-scarred kaya matapang din to. Pinakita pa nito sa kanila mga pilat ng tama ng bala nito. May isa sa dibdib, may isa sa tiyan at may isa sa hita. Gusto pa nga nitong ipakita ang tama ng bala sa pang-upo nito pero inawat na ito ng kuya. Thankfully, because it would surely be a ghastly sight. A wall was the reason he gave why he was kicked out of the service. Tinanong ng kanyang ama kung bakit ito nag-awol. Ayaw nitong sabihin. Ayaw niya ng malihim na bodyguard kaya pinauwi din nila ito. The third applicant was a 40-year-old former NBI agent. He was also a former lawyer who was disbarred. Ang dahilan ng pagkakatanggal sa serbisyo ang unang tinanong nila dito. Kasing halaga ng kakayahan nitong maipagtanggol siya ang ugali na magbabantay sa kanya. Napagkaisahan daw ito ng mga nakatataas dahil tinangka nitong ibulgar ang mga katiwalian sa NBI. His father instantly got interested. Corruption in the NBI? Certainly, it would be interesting to know more about it. Inusisa rin nila ito kung bakit natanggal ito sa pagkaabogado. It was connected with what happened to him in the bureau, the former NBI agent told them. It all boiled down to corruption. Napahanga silang mag-ama rito. It would definitely help if he were cute. She thought as if they were interviewing him. Malakas ang kandidatong ito. Sana, para matanggap niya. But he looked more like a goon to her. Sinabihan nila itong bumalik pagkaraan ng 1 linggo. They did the obligatory background check on him. Lumalabas na hindi ito huwarang tauhan ng gobyerno. He was kicked out of the NBI because he was charged with rape. Yun ang dahilan kaya tatanggalan ito ng lisensya sa pagiging abogado. Nakulong pala ito ng 5 taon at kakalaya lamang ng makausap nila. Binantaan to ng kuya niya na kapag tumungtong pa uli ito sa bahay nila, hindi na ito nagpakita pa sa kanila. Ipabubugbog niya ito. A former bodyguard of a provincial governor. This was the job of the 4th applicant. He was 44 years old. He was tall, 6 feet, 3 inches and was robust. He looked like he was a professional wrestler. Makita lang siguro ito ng mga nagnanais na manakit sa kanya ay matatakot na. Hindi na nito kailangan gumalaw o magdala ng armas. Siya nga ay natatakot dito, pero hindi rin ito nakapasa. The reason? The governor was ambushed and died while under his and other bodyguards' care.
Walang napatay o nahuli sa mga pumaslang sa gobernador. Wala man lang nasugatan. Ganon din sa mga bodyguards. Sinalo lahat ng gobernador ang bala. Automatic ang bagsak ang nasabing implikante sa kanila. Itong panlima na sisiguro niyang notorious din ito. Malamang na kung hindi ito dating pulis na natanggal sa serbisyo dahil namamaril ng mga inosenteng buhay, kapag lasing, tiyak na dating sundalo ito na may shell shock. She went out of the house and started walking towards Rainbow Garden. Dalawa ang hardin nila. Rainbow Garden ang tawag sa una dahil ang kulay ng mga bulaklak na nakatanim doon, puro hango sa kulay ng bahaghari. Nakaayos din ng mga iyon tulad pagkakaayos ng pagkakatabi-tabi ng mga kulay ng bahaghari. Kaya't kung titingnan mo lang sa ere ang mga tanim ng bulaklak, sa nasabing hardin ay parang may bumagsak na rainbow doon, nagawa sa mga bulaklak. Hindi nga nakaarko ang hugis sa mga bulaklak. Nagkaroon sila ng ganong klaseng hardin dahil bata pa raw, fascinated na sa rainbow ang kanyang namayapang ina. Yung isa pang hardin, Alicia's Garden ang pangalan. Alicia was her mother's name. Puro paboritong bulaklak nito nakatanim sa nasabing hardin. Napahikab uli siya. Dapat yata tanggihan agad niyang naghihintay na aplikante sa kanya para makatulog na uli siya. She sorely missed her bed now. Maya-maya pa nasa Rainbow Garden na siya. This was her father's favorite place. Kaya kahit may opisina ito ay doon ito kinakausap ang mga aplikante. I can smell your mother whenever I am in her garden. Paliwanag nito ng tangon niya ito kung bakit naging paborito nito ang nasabing lugar. She saw her brother and father seated before the round-shaped garden table. May dalawa pang kasama mga ito. Si Miguel, isa ito sa mga bodyguards ng kanyang ama. Sometimes her father really had tendency to overact when it comes to his bodyguards. Kahit sa loob ng bahay may nakabantay rito. Wala pa namang insidente na baka may nagtangkang manakit dito habang nasa bahay. Baka raw may sniper sa labas. Isa pa naman daw sa specialty ni Miguel ay ang makiramdam kung may sniper sa paligid. Besides, an ounce of prevention was always better than a pound of cure. At isa pang kasama ng mga ito hindi niya kilala. The applicant most likely. He was wearing a dark blue polo shirt. A pair of sunglasses was hanging from his shirt's breast pocket. And there was something strange about him. He was cute. Hinagkan niya sa pisngi ang kanyang ama. Good morning, pa. Good morning, iha. Ganting bati nito. Ang kuya niya ang sumunod niyang hinagkan. Ang tagal mo. Reklamo nito. Akala ko naligo ka. Hindi naman pala. Hindi na siya kumibo para hindi na humaba pang usapan. Gusto agad niyang matiyak kung aplikante nga ang kasama ng mga ito. Naisip niyang baka barkada ito ng kuya niya. Sa gitna nito at ng kuya niya siya pinaupo ng kanyang ama. Nasa kanan niyang kuya niya at nasa kaliwa naman niya ang kanyang ama. Nakaharap siya sa lalaki. Magkatapat talaga sila. Kung pareho silang itutulak paharap ay magbabanggaan sila. Si Miguel ay nasa kanan ng kanyang ama nakaupo. Angeli, I want you to meet Reed. Pakilala ng kanyang ama sa lalaki. Reed, my only daughter, a very precious one. The reason you're here, Angeline. Angeline, Reed here is applying to be your bodyguard. Hi, bati niya rito. Ngumiti lamang ito. He really was cute and he looked neat. Mukhang mabango ito. Pwede mo siyang kausapin, sabi sa kanya ng kanyang ama. You can ask him questions. How old are you? 29. May asawa na? Wala pa. Girlfriend? Wala pa rin. Sagot nito. Interesting questions. May bahagyang sarkasmong tinig na sabad ng kuya niya. Gusto ko lang malaman kung may asawa siya kasi kapag natanggap siya, dito na siya titira, hindi ba? Palusot niya. Baka hindi pumayag ang asawa niya o kahit ang girlfriend niya. Mamaya pag-awayin pa nila yun. Hindi pa nga natin alam kung matatanggap siya. Oliver brought out a cigarette and lit it. Automatikong napatingin dito ang kanyang ama. Ang alam niya ay pinagbabawalan nito ang kuya niya na manigarilyo. His father hated smokers. Buong buhay hindi ito nakatikim ng kahit isang stick ng sigarilyo. Kaya lang may katigasan ng ulong kuya niya. Hindi ito sinaway ng kanyang ama. Malamang na malamang pa ito pagsasabihan ng kanyang papa. Just in case lang naman. There are a lot more important questions than that. Okay, continue with the interview. Her father butted in. Saan mo nalaman naghahanap ako ng bodyguard? Tanong niya kay Reed. Nasabi lang ang kanyang ama sa kaibigan nito tungkol sa pangailangan nito ng bodyguard para sa kanya. Nabasa ko sa dyaryo. Hindi naman kami nagpalagay ng ad. Aniya. Sa isang newspaper column nabanggit ng writer na naghahanap ng bodyguard sa Representative Serrano para sa kanyang anak. Ah, si Ramon, sabi ng kanyang ama.
Nabanggit nga niya sa column niyan tungkol doon. Maybe you could introduce yourself to us? Hiling ng kuya niya. May dinampot na papel sa ibabaw ng mesa ang kanyang ama. Eto nga pala ang biodata niya, Angeline. Iniabot iyon ng kanyang ama sa kanya. She looked at it. Reed was handsome in his 2x2 picture on attached to his biodata. Mamaya ka na magkwento, sabi ng kuya niya. Babasahin mo na ni Angeline ang biodata mo. Gustong tumaas ang isang kilay niya habang binabasa niya ang biodata ni Reed. It said he really was a single. But was he really applying as a bodyguard? The biodata said he was an engineer who once worked for a gasoline company in the Middle East. Nasa bansang iyon ito ng halos 6 na taon. Ang ibig sabihin na makatapos ito sa pag-aaral, tuloy ito nagtatrabaho. Mga 2 taon lamang itong namalagi sa bansa pagkaraang makatapos. She glanced at him. Nakatingin din pala ito sa kanya. Tuloy napansin niya napakaganda rin pala ng mga mata nito. Biglang nagsisisiya kung bakit di siya naligo at napaganda bago bumaba. She could have chosen to wear a gown. Of course, she was just kidding. Ang kanyang ama at kuya ang dapat sasihin doon. Hindi sinabi ng mga ito na Adonis pala naghihintay sa kanya sa hardin. Kung alam lang niya, nagpabango pa sana siya at sinuot ang pinakamagandang casual dress niya. She could have worn the backless dress she owned or her 2 miniskirt. But it was too late for now. Maswerte pa siya tatanggal niya mga muta sa kanyang mga mata. Kung hindi, baka narimarim na sa kanya si Reed. Baka isipin nito kahit pagpunas ng lamuta, hindi pa niya magawa. Paano pa siya magiging huwarang asawa? Hindi ka ba nagkamali ng pinuntahan? Tanong niya rito. Your biodata says you're an engineer and you used to work on an oil company. Wala na ako ron. Okay, maybe you can say something about yourself now, Reed? Sabad ulit ng kuya niya. Makinig ka muna, Angeline. Okay, sabi niya. I am engineer by profession. Panimula nito. But I am a martial arts expert. Karate, ninjutsu, taekwondo, and aikido. I also had training in kickboxing. Nagtatrabaho na rin ako sa isang detective agency. Marunong akong kuminatis kung kriminal o hindi ang isang tao. Marunong din akong humawak na maraming klase ng baril. She glanced at his biodata again. Nabanggit nga na nagtrabaho ito sa isang detective agency. Nakapagtrabaho ka na ba bilang bodyguard? Tanong niya. Hindi pa. Para kasing ang layo, engineer, tapos bodyguard, parang na-demote. Ayaw mo bang bumalik ng Saudi? Gusto ko man na hindi na pwede. Bakit? I was fired. Bakit? Nakasagutan ko ang boss ko. Totoo ba yan? Sabad ng kuya niya. Tumango si Reed. Anong pinag-awayan ninyo? Tanong pa ng kuya niya. Work-related. Tumango-tango ang kuya niya. Okay. Bakit di ka maghanap ng trabaho sa ibang kumpanya? Tanong niya. Sinubukan ko na. Hindi ka nakakita? Hindi. Bakit? Ang ganda-ganda ng credentials mo. Ano naman ang bago ron, iha? Pakli ng kanyang ama. Mahirap talaga maghanap ng trabaho dito sa atin. It is not that my colleagues and I are in Congress are not working, although some of us are really not working. Her father chuckled. Mahirap lang talaga ang buhay rito sa atin. Hindi mo ba siya pwedeng tulungan pa? Tanong niya sa kanyang ama. Iniisip niyang kung talagang magkakagusto siya rito, mas madali siya maliligawan nito kung hindi nagsisilbing bodyguard sa kanya. Lalo lang kung ang kanyang kama makakapagpapasok dito sa trabaho. Magkakaroon syempre ito ng utang na loob sa kanyang ama. At kung may utang na loob ito sa kanyang ama, syempre pa, lalo siyang gaganda sa paningin nito. Hindi niya sinasabi dapat itong gantihan sa pamamagitan ng pagligaw sa kanya ang utang na loob nito sa kanyang ama. No, Reed butted in. I will be happy to get this job. But you're an engineer. Look for an engineering job para hindi ka maasawang ligawan ako. Nakakaasiwang ligawan ng amo, no? Nalingaling sabihin niya rito. What's wrong with being a bodyguard? Tanong ng kuya niya. Oo nga naman, iha. Sang-ayon ang kanyang ama. Besides, we will be giving him a good salary. Yun ay kung matatanggap siya. Pakli ng kuya niya. I think he is okay. Deklara niya. Kesa maging jobless, mas maganda magtrabaho na lang ito para sa kanya. You think he's okay? Tanong ng kanyang ama nang bumaling ito sa kanya. Yup. He is an engineer. Kanina mo pa pinupound out yan. He is a martial art expert, she said. That remains to be seen. Sabi ng kuya niya. Halatang skeptical ito. Pwede siya magpakita ng demonstration? Suggestion niya. Actually, yan ang iniisip ko. Anang kanyang ama. Bumaling ito sa bodyguard nito.
Miguel, may alam ka ba sa martial arts? Tanong nito. Kaunti, boss. Nagpa-underdog pa. Sa loob-loob niya. Tumayo ka. Mag-spark kayo ng kaunti ng bisita natin. Anang kuya niya. Agad na tumagos si Miguel at pumesa sa gitnang hardin. Careful with the flowers. Paalala ng kanyang ama. Si Reed ay nanatiling nakaupo. Hindi ba malinaw ang mga sinabi ng kuya niya? O biglang dinagha ito sa dibdib dahil sa totoo lamang, wala namang alam ito sa martial arts. Yung laki nga naman na yun ni Miguel. Kapag tatanga-tanga si Reed, baka 100 buto sa katawan nitong mabali. Matangka din naman si Reed. Sa tansya niya, malapit na sa 6 na talampakan ng taas nito. Pero hindi malayong mas malaki ang katawan ni Miguel kaysa rito. Maskulado si Miguel samantalang lean si Reed. May mga muscles din to pero mas pang modelo ang katawan nito. Sa rampa dapat ang destinasyon nito, hindi sa martial arts competition. Paano nga pala kung mabugbog to ni Miguel? Or worse, if he scampered away from Miguel without fighting? Kukunin pa rin ba niya ito? Kung siyang masusunod, oo. Kukunin pa rin niya ito. Ang katwiran niya, hindi naman siguro kasing laki ni Miguel ang lahat na magtatangkang manakit sa kanya. Miguel was an incredible Hulk incarnate. Yung malit siguro ng konti rito kakayanin at hindi atrasan ni Reed. Reed, mag-practice kayo ni Miguel. Nakangiting wika ng kuya niya rito. Inaasahan na yata nito na napahahalikin ni Miguel sa lupa si Reed. Kinabahan siya nang tumayo na si Reed. Di naman ito mukhang ninenervyos. Mukhang kalmado ito. Siya pa nga ang kinakabahan. Baka manginig pa siya sa takot. Nakikita niyang araw-araw na pag-i-ensayo ni Miguel. Nakita niya kung paano kahit maingat na ito nasasaktan pa rin ito ang mga nakaka-ensayo nito. Si Reed, ano bang ginagawa nito ng huling 6 na taon? Meetings, drawings, site inspection? Baka yung huling pakipagkasuntukan nito noong nasa grade 3 pa ito. Baka talaga lang mahirap paghanap ng trabaho kaya naroon to sa harap niya at nagpepresentang maging bodyguard kahit walang kaalam-alam ito sa nasabing trabaho. Hindi nakaligtas sa kanyang palingin ang pagkikindata ng kuya niya at ni Miguel habang pumapeso si Reed sa harap ng huli. Lalo siyang kinabahan. Ano ibig sabihin nun? Ito todo ba ni Miguel ang laban o mimedsahan lang? Baka sirain pa mukha ni Reed. Magagawa ni Miguel sa ilang suntok lang. Yung laki ba naman ng kamao nito? No! Sayang! Sigaw ng kanyang isip. Bihira ng ganyang kagwapong mukha. Tanggapin kaya ni Angeline ng bodyguard na binibigay sa kanya ng kanyang ama? May peligro kayo nag-aabang para sa dalaga. Yan po ang ating aalamin sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.